morning guys! Tara, kape! So I saw this post coming from the Bangko Sentral ng Pilipinas explaining the different types of banks na available dito sa Pilipinas. And naisip ko na, ano, tama lang na pag-usapan natin kung ano-ano ba yung mga banks dito na available sa Pilipinas. Kasi lagi na lang natin pinag-uusapan itong mga online and digital banks. Pero ano ba talaga ang mga classifications nila? Tara, pag-usapan natin yan ngayong umaga. Unang-unang classification na sinabi ni Bangko Sentral ay ang mga universal bank. So mga universal banks, they have the capacity to offer all kinds of financial products. More on, masasabi nating all-in-one na sila. Namely, BDO, Metrobank, BPI, RCBC, Union Bank, etc. So basically, yung mga malalaking banks na nakikita natin all over the Philippines. Pangalawa is commercial banks. Commercial banks, ito parang universal banks din pero medyo limited lang yung scope nila. Hindi siya ganun kalaki. So ito yung mga commercial banks na nandito sa Pilipinas. Namely, Citibank, HSBC, Maybank, MUFG Bank, and Bank of America. Next is Thrift Bank. Yung Thrift Bank naman is more on naka-concentrate sa certain group of population. For example na lang, mga micro-entrepreneur, mga small business enterprises, individuals, and family. Ang binibigay nilang service in basic, the savings, and the loan products. Ang example ng mga thrift banks natin ay ang PS Bank, BPI Banco, China Bank Savings, Equicom Savings Bank, Producer Savings Bank, Robinsons Bank, and Sterling Bank of Asia. Sunod naman natin pag-usapan ay ang mga rural banks. Itong mga rural banks na to ay nakapwesto lang sa isang area. Basically, rural areas. Rural meaning outside of the city. So, itong mga banks na to, ang mostly kinikatered lang nila dun sa lalawigan na yon or sa lugar na yon. At ang mga branches nila ay hanggang doon lang sa loob ng lalawigan na yon. Doon nagpo-provide din sila ng savings, ng loans, and kadalasan medyo mas mataas ang interest na ino-offer nila. Ang mga example ng mga rural banks natin ay ang Maribank, ang Own Bank, ang Netbank, Santa Maria Rural Bank, and Rural Bank of Santa Rosa, Laguna. Couple of the rural banks na nasabi ko ay nag-engage na online. So more on, hindi na lang siya limited dun sa lalawigan niya kasi nag-transact na rin siya online. Next is mga cooperative banks or co-op banks. Ang primary function niya is to serve those cooperative members. Kung sino yung mga members niya, basically sila lang ang nakaka-experience ng financial products ng co-op bank na yan. Usually yan, merong savings. And then, meron din siyang pautang. Meron nga tayong tinatawag na mga credit cooperatives, diba? Wherein, nagme-member ka talaga doon para umutang. Ang example ng mga co-op banks na yan ay Cooperative Bank of Cebu, Cooperative Bank of Cotabato, First Isabela Cooperative Bank, Ilocos Consolidated Cooperative Bank, Mindanao Consolidated Cooperative Bank, and One Cooperative Bank. Next is Islamic Bank. Ang operation ng Islamic Bank ay nakadepende sa Islamic laws. So, meron at merong laws specific for the Islamic religion. Thus, Islamic banks are catering to those our brothers and sisters na mga Muslim. Ang example ng mga Islamic banks natin ay ang Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines and Islamic banking units tulad ng Maybank, which is the first commercial bank to launch as an Islamic bank unit in 2024. Last but not the least natin ay ang mga digital banks. So, ang mga digital banks naman, walang physical branches yan. And ang operation nila, more on engage online. So, yan yung mga kilala nating mga digital banks na dinidiscuss natin dito sa channel natin. Ang Maya Bank, Tonic Bank, Uno Digital Bank, GoTime, OF Bank, and Union Digital Bank. So basically, yan ang iba't ibang types ng banks dito available sa Pilipinas. So sana may natutunan kayo in this video.